Madayao, Davao, Mindanao at sa buong mundo. Ako po ang inyong tagapagbalita sa araw na ito. Mirasol Sibayan Cacho. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, mag-comment, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga pinakabagong balita dito sa Pinoy Rab YouTube channel. Mga ulo ng balita. Ulat panahon, Easterlies ang nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Lokal na balita, magkabilang dulo ng isang bypass tunnel, matagumpay na naikonekta. Kaap, Davao, walang insidenteng tanim bala sa Davao International Airport. Mahigit 12% na ang progreso ng Davao-Sam Bridge. Barangay 19B, iginiit na ang politika ang dahilan sa pagkaantala ng pondo para sa bagong barangay hall. Balitang pambansa. Inutusan ni Benetes ang DRRMO na pabilisin ang tulong sa mga LGU na apektado ng kanlaon. Hukbong Sandataan, na-recover ang labi ng isang rebelde sa Antique matapos ang tip mula sa isang sumuko. Balitang pandaigdig. Lalong tumitindi ang girian sa pagitan ni Trump at China na may malaking epekto sa ekonomiya. Kapag natalo ang Meta sa kasong antitrust, maaari itong mapilitang ibenta ang Instagram at WhatsApp. Balitang aliwan. Sumikat ang Minecraft. Narito ang 7 pang video game adaptations sa naaabangan. Gothic Garden Party ni Lady Gaga, agaw pansin. Balitang pampalakasan. NBA Playoff Picture. Buo na matapos ang kapanapanabik na pagtatapos ng regular season. 2 fans nasawi sa Chile bago magsimula ang laban sa pagitan ng Colo-Colo at Fortaleza sa Copa Libertadores. Trivia. Alam mo ba? Ang kauna-unahang kinurunahang ASEAN Beauty Queen ay mula sa Pilipinas? Ulat panahon. Easterlies ang patuloy na nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Sa Davao City, inaasahan ang maulap na kalangitan na may temperatura sa paligid ng 27 degrees Celsius. Inaasahan ang mainit at malansangang panahon sa maghapon at may posibilidad ng panakanakang pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa hapon. Pinayuhan ang mga residente na maging alerto sa posibleng flash floods o landslide, lalo na kung may malalakas na thunderstorm. Katamtaman hanggang banayad ang ihip ng hangin mula sa silangan hanggang hilagang silangan. At ang mga baybaying dagat ay inaasahang may bahagyang hanggang katamtamang pag-alon.
Hinihikayat ang publiko na manatiling nakatutok sa mga opisyal na anunsyo ng pag-asa para sa mga posibleng babala sa panahon. Balitang lokal. Magkabilang dulo ng isang bypass tunnel sa Davao, nakonekta na. Iniulat ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na matagumpay nang naikonekta ang magkabilang dulo ng isa sa mga tunnel ng Davao City Bypass Construction Project, DCBCP. Ayon kay Emil Quezadain, Senior Secretary ng DPWH, noong April 11, 2025, nakakonekta na ang north at south portal ends ng northbound tunnel. Dagdag pa niya, nasa 91% na ang progreso ng paghuhukay para sa natitirang 202 metro ng southbound tunnel. Ang nasabing Road Mountain Tunnel ay bahagi ng Contract Package 1-1 na may kabuuang haba na 10.7 kilometro at kasalukuyang nasa 58.7% na ang kabuuang pagkakumpleto. Ipinatayo ito sa ilalim ng joint venture ng Shimizu Ulticom Takenaka. Samantala, ang mga locally founded na bahagi ng bypass road sa ilalim ng Contract Project 2-1 at Contract Project 2-2 ay umabot na sa 72.83% at 63.89% completion. Ayon sa pagkakasunod, ang Contract Project 2-1 na may habang 2.54 kilometro at hanggang 4.33 billion pesos ay may kasamang 1.3 kilometer na 4-lane road at 7 tulay. Target itong matapos sa unang quarter ng 2026. Samantala, ang Contract Project 2-2 naman isang 3.52 kilometer road section na nagkakahalaga ng 4.60 billion pesos ay inaasahang makukumpleto sa ikatlong quarter ng 2026. Kaap Davao, walang kaso ng tanim-balas sa Davao International Airport. Tiniyak ng Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, na walang natalang kaso ng tanim-balas sa Davao International Airport. Matapos maaresto ang isang Human Resources Manager sa Mactan, Cebu International Airport sa Lapu-Lapu City, kung saan matagpuan ang 4 na bala sa kanyang hand carry baggage. Ayon kay Engineer Rex Obsena, CAAP Area Manager, bilang tugon sa mga insidente ng tanim-bala sa ibang paliparan, pinalakas ng kanilang opisina ang seguridad sa parehong inisyal at final checkpoints ng paliparan. Dagdag pa niya, tiniyak nilang ang ilang CCTV cameras ay nakatutok sa mga X-ray machines upang mapanatili ang integridad ng proseso ng seguridad sa ngayon. Wala tayong naitalang insidente ng tanim-bala, ani Obsena. Sa panayam ng Davao City Disaster Radio, DCDR, noong April 10, 2025. Bagamat nakalulungkot aniya ang ganitong pangyayari, tiniyak ni Obsena na agad na tumutugon ang Department of Transportation, DOTR, sa mga nasabing insidente. Matatandaang naaresto ang isang HR manager sa MCIA matapos makita ang 4 na bala sa kanyang hand carry baggage habang dumadaan sa security screening. Davao Bridge, mahigit 12% ng kumpleto. Iniulat ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na nasa mahigit 12% na ang pisikal na progreso ng Samal Island Davao City Connector, SIDC project.
na inaasahang matatapos sa taong 2028. Ayon sa DPWH Senior Undersecretary Emil Sadain sa kaniyang inspection report na isinumiti kay DPWH Secretary Manuel M. Bunuan, nakatuon ngayon ang konstruksyon ng 4.76 kilometrong tulay sa pundasyon at substructure nito. Binigyang diin ni Sadain na mahigpit ang ipinatutupad na kontrol sa kalidad at kaligtasan ng istruktura upang masiguro ang tibay ng tulay. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos na pabilisin ang mga mahahalagang infrastruktura, isinusulong ng DPWH ang SIDC upang matiyak ang maagap, tapat at abot-kayang konstruksyon, ani Sadain noong April 11, 2025. Barangay 19-B, politikang panghihimasok ang dahilan ng pagkaantala sa pondo para sa barangay hall. Matagal nang walang permanenteng barangay hall ang Barangay 19-B sa Davao City sa kabila ng paulit-ulit na pangakong pondong ibibigay mula sa mga administrasyong Duterte at Marcos Jr. Ito ang inilahad ni Barangay Captain Loreto G. Nicolas at Barangay Administrator Benito Veray sa isang espesyal na pagpupulong kasama ang lokal na media noong April 11, 2025. Si Kapitan Nicolas na 10 taon nang naninilbihan sa barangay ay unang humingi ng tulong sa pambansang pamahalaan noong 2018 sa panahon ng Administrasyong Duterte. Humingi rin kami ng tulong sa City Hall pero napakaraming requirements, ani Nicolas. Habang inalala ang mga naging hakbang ng barangay upang makakuha ng suporta. Noong taon ding iyon, naghain ang barangay ng kahilingan para sa 20 milyong pesos na pondo para sa 4 na palapag na barangay hall. Nang dalhin mismo ni Nicolas ang usapin sa Malacanang, habang nakaupo si dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte, itinaas ang mungkahing budget sa 40 milyong pesos. Ayon sa mga opisyal, pinaniniwala ang may politikang nakasagabal sa agarang pagbibigay ng pondo. Dahilan upang bakit nananatiling walang maayos na pasilidad ang barangay hanggang sa kasalukuyan. Balitang pambansa. Benitez iniutos ang pagpapabilis ng tulong sa mga apektadong LGUs sa pagsabog ng Mount Canlaon. Inatasan ni Bacolod City Mayor Alfredo Abelardo Benitez ang Disaster Risk Reduction and Management Office DRRMO na pabilisin ang pagbibigay ng tulong sa mga local government units, LGUs na apektado ng pagsabog ng Bulkang Canlaon. Ayon kay Benitez, inutusan na niya si Dr. Ana Marie Laarni Pornan, hepe ng DRRMO, na makipag-ugnayan sa mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan upang matukoy ang mga agarang pangangailangan ng mga pamilyang apektado. Dagdag pa niya, handa rin ang lungsod na magbigay ng cash assistance sa mga LGU kung kinakailangan. Sa ngayon, pangunahing kailangan ng mga residente ay malinis na tubig at pagkain, ayon kay Benitez. Ang Bulkang Canlaon, isang stratovolcano sa Negros Island, ay muling sumabog noong April 8, 2025, kung saan naglabas ito ng ash plume na umabot sa taas na 4,000 metro. Iniulat ang manipis na mga napag-ulan ng abo sa ilang barangay sa La Carlota City.
kabilang ang Barangay Roberto Salas Benedicto, La Granja, Nagasi, Yubo, Araal, San Miguel at Ubay. Hukbo ng Pilipinas, na-recover ang labi ng dating rebelde sa Antique sa tip mula sa sumuong nakaanib. Na-recover ng mga trupa ng 61st Infantry Hunter Battalion ng Philippine Army ang labi ng isang yumaong miyembro ng Communist New People's Army NPA sa Sitio Mapa, Barangay Culyat, Valderrama, Antique. Matapos ang impormasyon mula sa isang sumukong rebelde noong April 11, 2025, ayon kay Lieutenant Colonel Joel Benedict G. Balgos Jr., commanding officer ng 61st Infantry Battalion, na isakatuparan ang operasyon dahil sa impormasyon mula sa dating rebelde na kinilala sa alias na Boy o Negro. Naway magsilbing aral ito sa mga natitirang miyembro ng Communist Terrorist Group. Sumuko na kayo at magbalik loob sa batas. Iligtas ninyo ang inyong sarili at pamilya sa pagdurusa at pagkawala na dulot ng walang saysay na armadong pakikibaka. Ani Balgos. Ang nasawing rebelde ay kinilalang si alias Guning, dating political guide ng Central Front, Committee Rehiyon Panay, at residente ng Barangay Bugsuan, Dumaraw, Capiz. Balitang pandaigdig. Tumitinding banggaan ni na Trump at Xi. Malaking banta sa ekonomiya ng US. Pumasok si President Donald Trump sa isa na namang masyalang linggo ng kanyang trade war laban sa China, kung saan kinakailangan niyang magbaba ng tensyon upang maiwasan ang malalim na epekto sa ekonomiya ng Estados Unidos. Tumanggi si Chinese President Xi Jinping sa pressure mula sa Amerika na tumawag kay Trump para makipagsundo. Matapos magpataw ang Estados Unidos ng 145% na taripa laban sa bansang China, isang hakbang na nagbunsod ng matagal ng kinatatakutan, direktang sagupaan sa pagitan ng dalawang superpower. Patuloy namang sinisikap ni Trump na patunayan sa publiko na maayos ang ugnayan nila ni Xi. Subalit wala siyang malinaw na hakbang upang muling simulan ang usapan. Ang ganitong patimpalak ay nagbabanta na muling bumagsak ang stock market at magdulot ng hirap sa mga karaniwang Amerikano. Sa kabila ng alingas-ngas, tila ikinatutuwa pa ni Trump ang mga alitan. Sabado ng gabi, dumalo siya sa isang UFC Mixed Martial Arts event sa Florida, kung saan tumanggap siya ng standing ovation. Tinawag niyang somewhat legendary ang kanyang mainit na pagtanggap. Aniya ay patunay na maayos ang ating ginagawa. Meta, nanganganib mabuwag kapag natalo sa antitrust case ng pamahalaan. Isinusulong ng pamahalaan ng Estados Unidos ang isang malaking antitrust case laban sa kumpanyang pagmamay-ari ni Mark Zuckerberg na inaakusahan ng iligitimong pagbuo ng social networking monopoly sa pamamagitan ng taon-taong di makatarungang kompetisyon. Kapag pumabor ang hukom sa gobyerno, maaaring mapilitang ibenta ng Meta ang Instagram at WhatsApp at maging babala ito sa iba pang higanting tech companies. Ngunit may isa pang tanong,
Makikialam ba si Pangulong Donald Trump? Ang Federal Trade Commission, FTC, ang ahensyang naghahabol sa kaso, ay kilalang malaya sa impluensyang politikal. Gayunpaman, sa ikalawang termino ni Trump, gumuho ang maraming pamantayang ito na nagdulot ito ng pangamba sa posibleng korupsyon at palitan ng pabor sa loob ng gobyerno. Balitang aliwan. Minecraft binira ang box office. 7 pang adaptasyon ng video game na dapat asahan. Ang blockbuster na adaptasyon ng 2011 video game na Minecraft ay talagang nag-shatter ng mga inaasahang kita sa box office. Kumita ng $162.75 million sa loob ng domestic market at nagtakda ng pinakamalaking opening weekend ng taon. Inisip ng mga industry analysts na $60 million lang ang kikitain ng pelikula bago ito i-adjust at tinatayang mag-gross ng $100 million. Ang Warner Brothers Discovery na siyang parent company ng CNN ay nagsabi na noong linggo tinatayang kumita ang pelikula ng $157 million sa domestic market. Ano ito? Ang unang major overperformance ayon kay Paul Dergarabedian, senior media analyst ng Comscore. Sinabi niya na ang Minecraft movie ay lumampas pa sa opening weekend ng pelikulang Captain America: Brave New World ng Disney na may kita ng $88.5 million noong opening weekend. Sinabi ni Sean Robbins, direktor ng movie analytics ng Fandango at founder ng Box Office Theory, sa isang email sa CNN na ang pre-sales at interest ng mga tao ay tumaas ng malaki bago ang opening night. Dagdag pa niya, marami sa mga college students at teenagers ay nasa spring break noong panahon ng pagpapalabas ng pelikula, na tumulong din sa pagpapataas ng kita sa ilang merkado. Lady Gaga nagdaos ng Gothic Garden Party. Si Lady Gaga ang naging headliner sa isang festival noong Biyernes ng gabi at nagbigay ng halos 2 oras na performance na puno ng mga bagong kanta, classic hits at ilang elaborate costume changes. Pati na rin ang mga set na nagmukhang Gothic Garden Party. Isa sa mga hindi malilimutang bahagi ng kanyang performance ay noong naglakad si Gaga malayo sa stage habang kinakanta ang Vanish Into You, isang track mula sa kanyang pinakabagong album na Mayhem. Nakita siyang tinanggap ang isang bouquet ng black flowers at hawak-hawak ito ni Gaga habang kumakanta, at isinama pa ang mga bulaklak sa stage. Ang Little Monster, kung tawagin ang mga taga-suporta ni Gaga, ay nag-post ng video tungkol dito sa TikTok na agad namang nakuha ang atensyon ng Bad Romance singer. Ngayon, tayo ay konektado magpakailanman, isinulat ni Gaga sa comments. Idinagdag pa niya na sinabi niya sa kanyang fiancé na si Michael Polanski, "Can you believe a fan handed me a bouquet of black flowers? As if you knew the whole show before we even did it."
It was perfect. I love you. Thank you for this beautiful gift. Balitang pang sports. NBA playoff picture. Tinatakda matapos ang kapanapanabik na pagwawakas ng regular season. Ang Western Conference playoff picture ng NBA ay opisyal ng natapos matapos ang isang action-packed Sunday kung saan lahat ng 13 teams ay naglaro para sa huling laban ng regular season at 6 na teams ang nagsusumikap para sa mga posisyon sa postseason. Si James Harden ay tumipa ng 12 sa kanyang 39 points na overtime nang makuha ng Los Angeles Clippers ang number 5 seed sa Western Conference matapos ang isang kapanapanabik na panalo laban sa Golden State Warriors sa San Francisco noong linggo. Makakalaban ng Clippers ang number 4 seed na Denver Nuggets, isang koponan na nagtanggal sa kanilang head coach na si Michael Maloney ilang araw bago matapos ang regular season. Nagwakas ang Denver ng season na may 3-1 record matapos palitan si Maloney ng pansamantalang coach na si David Adelman, anak ng kilalang NBA coach na si Rick Adelman. Samantalang ang Warriors na nakipaglaban sa Minnesota Timberwolves para sa huling garantiya na makaligtas sa play-in ay hindi pinalad. Kahit sa 36 points ang naitala ni Stephen Curry, nawalan ng bentahe ang Warriors sa ikalawang kalahati at natapos ang season nila na 2 sa huling 3 laro ang natalo. Makakalaban nila ang number 8 seed Memphis Grizzlies sa Martes sa play-in tournament. 2 fans namatay sa Chile bago ang Copa Libertadores match sa pagitan ng Colo-Colo at Fortaleza. 2 fans ang namatay noong Huwebes bago magsimula ang Copa Libertadores match sa pagitan ng Colo-Colo, ang host team, at ng Fortaleza mula sa Brazil, malapit sa Santiago's Estadio Monumental. Ayon sa isang lokal na prosecutor. Ayon sa mga otoridad, isang grupo ng mga fans ang nagtakdang pumasok ng walang permiso sa stadium at binuwag ang isa sa mga protective fences ng venue. Iniulat na natrap ang mga biktima sa ilalim ng mga ito. Ang laban ay ipinagpaliban sa 70th minute dahil sa kaguluhan ng mga fans. Bagamat hindi agad malinaw kung ito ay may kaugnayan sa mga naunang pagkamatay. Sinabi ni Eastern Fragrancy Prosecutor Francisco Morales na ang isang grupo ng fans ay nagtangkang pumasok sa Estadio Monumental na sa pamamagitan ng Casa Alba, isang gusali na katabi ng venue, at sinubukan ng pulisya na pigilan sila. Nagkaroon ng stampede na nagresulta sa pagsak ng isang bakod, dagdag ni Morales. Kami ay kasalukuyang nagsasagawa ng investigasyon kung may kinalaman ang isang police vehicle sa pagkamatay. Ayon sa mga otoridad, ang isa sa mga biktima ay namatay sa lugar at ang isa pa ay namatay sa isang klinika malapit sa lugar. Trivia. Alam mo ba na ang unang itinanghal na Miss ASEAN ay mula sa Pilipinas? Tama yan. Ang Pilipinas ay gumawa ng kasaysayan noong 1969 nang si Gloria Diaz ang naging
unang Miss Universe mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Ang patimpalak ay ginanap sa Miami Beach, Florida at si Gloria ay namutawi dahil sa kanyang kahinhinan, talino at alindog, lalo na sa Q&A portion kung saan nagbigay siya ng isang matalinong sagot na talagang nakakuha ng mga puso ng mga hurado. Ang kanyang pagkapanalo ay isang makasisayang sandali, hindi lamang para sa Pilipinas, kundi para sa buong rehiyon ng Southeast Asia na nagbigay daan para sa mga susunod pang mga beauty queen mula sa mga bansang ASEAN. Ang tagumpay ni Gloria Diaz ay nagsilbing inspirasyon sa mga kababaihan mula sa buong Southeast Asia na magsikap at magtagumpay sa larangan ng mga beauty pageants na nagpatuloy sa pagpapakita ng ganda, talino at pagiging buo ng mga Pilipina at iba pang mga ASEAN na kababaihan sa buong mundo. At yan ang mga nangungunang balita ngayong araw. Ito ang Pinoy Rab YouTube channel, nag-uugnay sa mga Pilipino, lokal man o mula sa ibang bansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Muli, ako po si Merasol Sibayan Cacho na nagpapasalamat at nagbimithi ng isang maganda at masayang araw para sa lahat. Mag-ingat at manatiling updated. Kita-kits sa susunod na update. Madayaw, Davao! If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.